Magandang araw mga ka-brothers Luzon, Visayas at Mindanao, lalo na sa ating mga kaibigan dyan sa abroad, mga OFW. Kamusta po kayo? Sa araw nito mga ka-brothers, bigyan lang natin ng reaksyon ang hinanakit at panggigigil ni Banat Bay tungkol sa isang vlogger daw na nag-interview sa kanyang dating membro at ibinunyag ang kanyang pinaggagawa at i-delete ni Banat Bay ang kanyang YouTube channel kung mapapatunayan ang mga bintang ng kanyang. So bago po natin umpisahan mga ka-brothers, mga kabatas, kung bago pa lang kayo sa ating channel at nakapanood sa ating video, huwag kalimutan i-subscribe JVTV's podcast at i-click na rin ang notification bell upang manatili tayong updated sa ating mga bagong video na i-upload. Sa pahayag ni Banat Bay or Baron mga ka-brothers, ay meron daw isang vlogger na nag-interview ng isang ginang kung saan isa itong member or followers or subscribers ni Baron o ni Banat Bay. Ngayon, sa interview daw, merong binunyag ang isang ginang na si Banat Bay daw ay tumatanggap ng donation. So, tinatanggi naman ni Banat Bay ito. Siyempre, sino ba ang umaamin sa mga ganitong gawain? Okay, so panoorin natin mga ka-brothers kung paano nagbigay ng hinanakit si Banat Bay. Kasi ho ganito, ikikwento ko lang ng bahagya, meron na naman nagchika sa akin na kesyo si Banat Bay daw binabanata ng isang vlogger na naman at nag-interview pa ng isang dating membro daw dito sa ating channel. Hindi ko na ho papangalanan ito hong nanay na nagpa-interview dito sa isang vlogger. At hindi ko na rin ho papangalanan itong isang vlogger na ho ito. Kasi itong vlogger... Okay, bakit sinasabi niya mga ka-brothers na nagpa-interview daw ang isang membro or dati niyang membro? Samantalang dito, sinasabi niya isang nanay. Ibig sabihin, kilala niya yun. So ito, ibig sabihin, kung kilala mo to, meron kayong conversation dati. Diba? Meron kayong conversation kung ano man, sila lang dalawa ang nakakaalam. Okay? Tuloy. Vlogger na ito, cloud chaser ho ito. Itong vlogger na ho ito, gusto niyang banatan ko siya para ho dumami ang kanyang mga followers, subscriber. Narinig na natin yan palagi, mga kabatas, mga ka-brothers. Yung hindi pangalanan dahil sikat sila, hindi nila pangalanan yung isang vlogger na pipitsugin para hindi umangat kasi baka sumikat din or madagdagan ng viewers. Tingnan natin kung madagdagan ba ang viewers ni alam nyo na kung sino yun, mga ka-brothers. Pangalanan mo naman sa hindi, marami pa rin manonood doon dahil alam nila na doon makikita ang katotohanan at ibinunyag ang iyong pagkatao, Banat Bay. Tuloy. Gagamit ho yan at mahilig ho yan sumakay sa issue para gamitin ho, para ho magkaroon ho siya ng sarili niyang pumunta sa kanya bilang subscriber. Hindi ko na ho babanggitin ang pangalan niya. Sa katunayan, ang dami nga nagsumbong sa akin tungkol dito sa vlogger na ito. Nasabi nila, itong vlogger na ito, scammer daw ito. Ang daming ebidensyang pinakita sa akin, pero ayoko ho kasing pag-usapan yung scammer na yun kasi nga, yun ang gusto niya sumikat siya. Gusto niya... O di kung totoo, di maglabas ka rin ng ebidensya. Hindi katulad ng sinasabi mong vlogger, kung sino man yun, na mayroong pruweba na ikaw ay tumatanggap. Diba? Banatan siya. Gusto niya mapunta yung mga audience sa kanya. Ang layo. Kaya lang, bakit ko sasagutin to? Alam nyo, sasagutin ko itong akusasyon na actually wala namang akusasyon. Ang Ano ba? Nakakalito. Sasagutin mo yung akusasyon na wala namang akusasyon. Ba't mo sinasabing akusasyon na wala naman palang akusasyon? Ano ba talaga Banat Bay? Kung mamamaalam ka, i-delete mo na. Okay. Totoo ba? I-delete mo ba talaga yan? Or dahil lang sa yung emosyon, tinamaan ka din pala kahit maliit lang ng vlogger ang
magbibigay sa'yo ng komento o reaksyon. Tuloy. Kainis lang kasi, naaawa ako doon sa matandang in-interview niya. Ginagamit niya yung matanda para po diniskartehan ng ibang vlogger yan. O anong ginawa ko? Wala, pinabayaan ko kasi una-una, never ko siyang kinausap na, oy, Madam Virginia, magbigay ka. Wala. So, nalalaman na natin mga ka-brothers, si Madam Virginia pala yun, no? Ang na-interview ni Kayo ba yun? Tapos, dating subscribers ni Banatbay, no? So, pumutok yung issue na yan is, ano kayang purpose ni Madam kung bakit binulgar ito si Banatbay? Okay? Sa katunayan, ilang beses nga nag-email sa akin yung na gusto daw niya mag-donate. Una, hindi ko pa sinasagot kasi ayoko naman sabihin sa kanya na, Ma'am, may sakit po kayo, wag niyo na ho kayo mag-donate. Ayoko kasi maka-offend. So, hindi ko na ho siya sinasagot. Tapos, at the same time, nagpilit siya, mag-donate. So pumilit daw pala tong Virginia na mag-donate sa kanya mga ka-brothers. So hindi niya hinihingian. Hinahamon niya ang lahat ng subscribers or nanonood o nakikinig, mga kabatas man o Banatbay subscribers, na kung meron siyang or mayroon tayong maipakita na ebidensya, messages man yan or video, na nanghingi siya or nagbigay siya ng GCash number para magdoon ilagay ang donasyon, automatic daw i-delete itong YouTube channel ni Banatbay. Okay, yun. Mga ka-brothers, mga kabatas, baka meron tayong makikita dyan. Forward natin dito, gawa natin content. Kahit ibigay natin kay Kayo or kay Attorney Libayan para lang ma-probe natin na meron siyang ganun, na nagbibigay ng GCash Banatbay. Diba? Yun lang. Tuloy. Sabi ko, okay, fine. Kung yun talaga gusto mo, ito po ang title ko. Nahamon ko sa lahat. Ulitin ko sa lahat. Hamon ko sa inyo to. Magpakita kayo ng message galing sa akin na sinabi ko, humihingi ako sa inyo ever. Okay? Nagparinig ako. Humingi ako sa inyo. Didelete ko itong channel ko. Challenge ko yan sa lahat. Nagparinig ako ng kahit na ano. Nanghingi ako sa inyo. Kinausap ko kayo. Never. Yung nanghingi, baka hindi yan may provide. Pero yung nagbigay ka ng GCash para doon natin ilagay ang donasyon, sigurado yun. Meron. Banatbay for donation. Gagawa ko ng part nito. Kung may mahanap akong nagbibigay siya ng GCash number para doon sa donation. Dahil dito sa video na to, meron din siyang sinisingit against kay Attorney Libayan. Dahil daw, yun nga, ang mga kabatas ay mga ug-ug, mga walang kwenta. Ito, panoorin natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung na-offend kayo sa salitang bobo at pag sinabi kong bobo yung mga kabutas, huwag na kayo dito. Talaga naman bobo kayo. Sorry yung mga naniniwala kay kabutas pati yung mga kabatas, mga subscribers ni Attorney Libayan, walang kaligtas-ligtas dito sa kanyang panggaliitin. Tinawag na bobo, kabutas, ay nako. Itong sinasabi ni Banatbay, emosyon lang niya to. Naintindihan natin to. Dahil tinamaan talaga siya dito. Ngayon, kung sa tingin ninyo, matalino si kabutas at saka sa tingin ninyo, matalino yung sinasabi niya, idudun kayo, walang problema. Ito si Attorney Libayan, pasensya na. No? Alam mo, sabi ko nga sa sarili ko nung pinanonood ko, yung nakikita ko yung video niya, sabi ko, hindi naman ako ganyan. I mean, nagkikriticize ako. Diba? Pag may magandang ginawa ang isang politiko, pinupuri ko naman. Sa kanya, wala eh. Kaya bakit talaga kayo Banatbay? Kasi yung sa'yo may donation, kay Attorney Libayan wala. Pangalawa, ikaw tumitira ka ng politiko na kung ano-ano na wala namang problema, na wala namang issue. Pag ikaw ay nabigyan, pinupuri mo na. Ito lang nagsabi niyan na kahit maliit na vlogger, basta ang isang politiko ay tinitira mo yan.
sasaktan din na sasaktan at babalikan ka. Ngayon, doon ka magkaroon ng pera kasi patahimikin ka. Yun ang pagkakaiba nyo, Banat Bay kay Atty. Libayan. Okay? So, yun lang po mga ka-brothers, no? Hintayin po natin na may magkakaroon lakas ng loob at makakita ng ebidensya tungkol po sa bayad bay or no, naghihingi ng donasyon ito si Banat Bay sa mga subscribers, followers o kahit saan pa man, no, sa pamagitan ng pag-share ng GCash. Okay? So hanggang dito na lang po tayo mga ka-brothers, no, sa ating komento against kay Banat Bay. So hanggang dito na lang po tayo mga ka-brothers, Luzon, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po tayo palagi. Adios. God bless mga ka-brothers.